Sa kabila nga po mga idol ng pagiging undermanned ng Dallas Mavericks laban sa defending champ na Boston Celtics sa hindi paglalaro pa rin ni Anthony Davis, pinatumba pa rin nila ito 127-120. Pinangunahan nga sila ni Klay Thompson na nagdala ng 25 points, Spencer Dinwiddie 22 points, Najee Marshall 20 points at si Kyrie Irving 20 points. Pero ang pinaka naging difference maker dito ay si Max Christie na gumawa ng 15.6 rebounds, 4 assists sa kanyang 30 minutes na playing time. Bukod dyan, napakaganda rin naman at napakahigpit ng depensa nito, sapat para mapuwersa ang Boston na sumablay ang mga tira. Kaya literal, nakakuha ng gem ang Mavericks sa trade dahil kahit hindi pa nito masyadong gamay ang gameplay, sobrang efficient nga ito sa unang dalawang laro at nagkaroon rin naman siya ng napakalaking impact sa buong team. Kaya mukhang hindi talaga magsisisi ang Mavericks sa pagkuha nila kay Max Christie. Samantala, inanunsyo nga po mga idol na bago ang laro ng Lakers at Warriors, hindi pa maglalaro dito si Luka Doncic dahil inaasahan na magde-debut ito laban sa Utah Jazz. Pero sa kabila ng pagiging undermanned at kulang ng Lakers, maganda pa rin ang kanilang simula matapos silang maagang makalamang sa paghigpit ng kanilang depensa. Halos lahat, todo effort dumepensa sa perimeter, kumuha ng rebound at hustle plays. Sinabayan pa ito ng pag-init ng gusto ng shooting sa 3-point line na pinangunahan ni LeBron James. Naging unstoppable nga ang Lakers sa ilalim ng basket since hindi nga kaya ng Warriors na pigilan sila dito na siyang isa sa mga rason bakit nakuha nila ang momentum. Pero bagamat sobrang struggle at nahirapan ng Warriors sa shooting sa simula, especially si Stephen Curry na hindi makawala sa depensa, hindi rin naman sila dito basta-bastang nagpatalo dahil gumawa rin naman ng adjustment si Coach Steve Kerr. Sadyang kahit anong gawing game plan, checkmate pa rin sila. Parati nga silang na-outplayed sa lahat ng play, lalo sa huling minuto ng fourth quarter hanggang sa makuha ng Lakers ang pangatlong sunod na panalo sa kanilang regular season series. Sa kabilang banda, hindi kagaya naging sobrang wild nga po ang trade deadline ngayong taon sa dami ng napakalalaking pangalan na na-trade. Kaya marami nga po mga teams lalo na sa Western Conference ang lumakas kagaya ng mga kupunan sa California Division kung saan halos magsama-sama nga dito ang pinakamalalaking pangalan. Kaya magiging mas mahirap nga sa kompetisyon sa West. Ngunit sa dami ng teams na gumawa ng trade, hindi rin naman dito nakasama ang Denver Nuggets na wala nga pong na-pull off na isang move o trade bago ang deadline. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, kahit man nasa itaas ang Denver, marami pa rin sila mga harap na problema sa lineup dahil hindi at syempre hirap nga silang manalo sa contender. Kaya imbes na mag-improve, nakapagdesisyon ng front office na hindi galawin ang kanilang lineup dahil naniniwala sila na kakayanin nitong mag-compete. Pero ayon sa ilang mga analyst, hindi pa rin naman magiging madali para sa Denver Nuggets ang tatahakin since aminin man nila sa hindi, marami nga po mga team sa West ang kaya silang talunin sa isang 7-game series.